Amen. Ayan, mapagpalang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob po sa atin. Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to ng 3 a.m., Panginoon, na kami ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa kadakilaan mo po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na kami po ay ginising mo sa oras na to, Panginoon. At tanggalin mo, Panginoon, ang kaantukan, Lord God, lalo na sa mga nandito sa Pilipinas na gumising sa oras na to, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, at maging karapat-dapat kami, Lord God, ngayong umagang ito na tumanggap ng iyong banal na salita, Panginoon. Na tunay nga po na napakadakila mo sa buhay namin. Ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay walang hanggan, Lord God. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang siyang manguna sa akin ngayong umagang ito. Ikaw ang siyang maharap, mahayag, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang aking mga bibig. Hindi ko po ito kakayanin nang wala ka, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na muli ipagkakaloob mo sa amin sa iyong banal na salita sa Proverbs 29, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. At bigyan mo po kami ng magandang internet at stable na connection, Panginoon, na maging maayos, Lord God, ang aming pag-uusapan, Lord, at marinig nila ng maayos, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, din ang siyang patuloy na gumabay sa aming mga makikinig, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang maghahayag nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan. So, akin pong basahin ang Kawikaan, chapter 29, verse 1 to 27. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang nagpapahalaga sa karunungan, ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong suwapang. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito'y hahalakak lang at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Magkakapareho sa iisang bagay ang mahirap at maniniil. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Verse 15, disiplina at pangaral, hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Kapag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan, ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Verse 17, ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw siya'y iyong karangalan. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan, pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan.
Mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Kapag ang utusan ay isang pinalayaw, ay iyong pinalayaw, siya ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Verse 23, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ang makipagsabwatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan kapag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman. Ngunit paparusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi kasinungalingan. Huwag mo ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid, ang masasama na may sa matuwid na gagalit. Amen. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita. At atin pong umpisahan ng ating mensahe sa pamagitan po ng pag-appreciate sa pagmamahal ng Panginoon. At ito po ay tungkol sa mga leaders and pagdidisiplina, pagmamahal ng ating Panginoon. At ito po pinamagatan ko na ang pagdidisiplina ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. At makita nga po natin dito sa verse 1 na kapag po tayo ay hindi talaga nakikinig sa salita ng Diyos, tayo po ay talagang mapapahamak. Kapahamakan po ang dulot ng taong hindi marunong makinig sa salita ng Diyos at hindi marunong makinig sa instruction or sa payo niya po. So sa verse 2, ang isang leader naman na namumuno ng may katuwiran at katarungan ay nagtataguyod ng katatagan at seguridad na nagdudulot po ng kagalakan sa kanyang mga nasasakupan. Pero syempre, sa atin naman talaga, ang kinikilala nating talagang namumuno ng ating buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, na sa Kanya lamang tayo nakakakita or sa Kanya tayo nakakatagpo ng katatagan at seguridad. So, ayan, mababalikan ulit natin yan sa verse 4 mamaya. So, sa verse 3 naman, kasi minsan hindi natin maintindihan yung kalaliman ng Tagalog, pero kapag dito sa English, sa NLT version ako magbabasa. The man who loves wisdom brings joy to his father, but he hangs around with prostitutes, his wealth is wasted. So ayan, napakalinaw po kapag sa English talaga na ang lalaking nagsasayang talaga ng pera kapag pumapatol sa mga taong o sa mga babaeng bayaran, na kapag wala siyang alam po sa salita ng Panginoon, talagang ang kanyang pinagpaguran ay talagang mababaliwala, dahil ito ay nilalaan niya lang doon sa mga wala namang kakwenta-kwentang bagay. Kaya yung karunungan po na nagmumula sa Panginoon, yun ay talagang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin para hindi tayo makagawa ng bagay na hindi maganda, na ang magagawa lamang natin is yung mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos kapag talagang meron tayong alam sa kanyang salita. Sa verse 4, yung stability of a nation, a just king gives stability to his nation, but one who demands bribes destroys it. So makikita po natin dito na may dalawang uri po ng pamumuno. Yung namumuno ng matuwid at namumuno po ng masama. So, makikita natin dito na kapag nga matuwid po ang namumuno, ang mga pinamumunuan niya ay talagang nagbibigay ng kagalakan po sa mga taong pinamumunuan niya. At ito naman po ay nagdadala din ng katatagan sa lahat po ng mga kanyang nasasakupan. So, kung ang pinuno naman, samantalang ang pinuno naman na masama, or greedy, na talagang pagkasuwapang, na nagdadala ng takot or paghihirap doon sa mga nasasakupan niya, So, dito nga makikita natin, kung paano talaga may mga namuno dito sa ating bansa, na makikita natin yung pagkakaiba. Although, ayun, sa story ng
buhay ni President Digong dati ano po, na makita natin nung siya ay naging leader natin, naging president natin, although nandoon nga talaga yung may mga namamatay, may mga pinapatay, pero makita natin yung mga pinapatay niya is mga adik, 'di ba? Yung mga talagang gumagamit ng mga bawal na gamot at yung mga gumagawa ng karahasan ano po. So makikita natin doon na sa pamumuno niya 'no, makita natin na although nangyayari yung gano'n, pero nandoon pa rin yung security ng mga tao na hindi ka matatakot na lumabas um, kahit na madilim na dahil nga nandoon na yung takot nila kay Digong 'no po, na gumawa ng hindi maganda dahil nga alam naman nila kung gaano siya talaga pumaparusa ano po. Which is nakita natin noon na sa kanyang pamumuno talagang medyo nabawasan ano po, nabawasan yung pangre-rape, nabawasan yung mga um, pagda-drugs dahil nga ang mga pinupuntirya nila is yung talagang mga drug addict ano po. Pero siyempre, sabi nga, Lord is ang Panginoon ang siyang magbibigay po ng katarungan ano po. So nung hindi na siya um, namumuno, nakita naman natin yung sitwasyon niya na saka siya talaga binigyan ng hustisya ng mga tao ano po. Pero sabi nga natin kung iko-compare natin dito sa bansa ngayon na namumuno sa atin ano po, makikita natin na ayan may mga nagda-drugs na naman, meron na namang mga ah, taong nare-rape, may mga kabataan na naman na nare-rape dahil nga kapag ka nga ang isang tao ay lulong sa masamang bisyo, 'di ba? Nagagawa yung hindi maganda. So, ngayon kapagka nasa kalsada ka, minsan magwo-worry ka talaga baka mamaya may mang-hold up na naman, gano'n, 'di ba? So, makikita natin yung pinagkaiba. Pero sabi nga, hindi naman kumbaga tayong mga tao kasi ako na ano ko din 'yan nung nagtuturo si Pastor Nice, ano pa, Pastora Nice, yun tungkol sa gano'n na sa ating nation talaga na ang Diyos ang magbibigay talaga ng tunay na katarungan po at kapayapaan. Kasi ang Diyos naman talaga ang nakakakita no po, kung ano yung nasa totoong puso nila. No? At sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ano, talagang importante talaga po na talagang ipanalangin po natin yung mga leaders natin, yung mga namumuno natin. Kasi kapag ka talagang ang mga namumuno ay may takot sa Diyos, ano po, nakikita nila yung katotohanan na hindi makakagawa ng hindi maganda. At ang ay kabubuti ng nakakarami, no po, yun ang talagang gagawin nila. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi kumbaga nandito tayo sa ganitong gawain na hindi lang naman talaga tayo yung or yung family natin ang pinapanalangin natin. Talagang yung katotohanan na talagang ipanalangin natin yung mga naglilingkod sa atin, yung mga lugar na ginagalawan natin o kahit sa mga barangay captain, ano po. Kasi talagang minsan ultimo dito sa mga barangay, nandoon pa din na doon talaga nagsisimula minsan sa mga barangay captain na kapag ka ang namumuno talaga is aswapang ano po, kapag ka mayroong mga marireceive na po, based on sa our experience din talaga na hindi mo mababalitaan na merong manggagaling sa gobyerno. Dahil nga ang inuuna nila is yung kanilang family. Mababalitaan mo na lang na lahat yung family nila nabigyan, tapos yung mga mahihirap hindi. Ano po? Kaya yun po yung nakakalungkot ano nga sa mga ganitong sitwasyon na hindi sila nagiging fair ano po. Kaya talagang importante talaga na yung mga namumuno sa atin ano na talagang ipanalangin natin sila na talagang magkaroon sila ng takot sa Panginoon at magkaroon sila ng wisdom ano po and knowledge doon sa word of God. So sa verse 5 and 6 naman makikita natin dito no na ang taong pumupuri sa kapwa ano po. Pero hindi naman totoo yung sinasabi is yung pagrang ang binibigyan niya ng trap yung sarili niya ano na para siya ay magkasala kasi minsan may mga tao na minsan gusto mo lang na maging kaibigan ng isang tao for the benefit, 'di ba? Na meron kang kailangan kaya yung lahat ng pagpupuri na binibigay mo sa kanya na um, akala niya na para sa kanya yon, 'di ba? Pero hindi naman pala totoo deep inside in your heart, 'di ba? Parang ang hirap no na ganun yung maging sitwasyon na nadadala ka sa hindi magandang gawain. Kaya nga mas maganda pa rin na
kapagka, hindi naman talaga, totoo yung sasabihin, 'di ba, wag na lang, magsalita 'no. So sa verse, 7 naman, sa godly care about the rights of the poor, ay makikita natin dito 'no sa verse 7, "The wicked don't care at all." So yun nga, sabi natin ang mga suwapang na hindi iniisip ano po, kung, sila ba ay nakakaagrabyado, ano po. Kaya talagang, yung mga taong, nagki-care talaga doon sa mga, mahihirap ay yung mga tao talagang may alam sa salita ng Panginoon. Kasi kapagka nga matuwid ng namumuno 'no, iisipin na yung kapahamakan ng kaniyang, mga nasasakupan kapagka naman, masama talaga yung namumuno, yun sabi ko tulad ko nga kanina, talagang sinusolo minsan kung ano yung meron. Hindi nila iniisip yung mga sitwasyon ng mga mahihirap na which is kaya ka nanunungkulan, 'di ba? Dahil nga um, kung ano yung nararapat para sa mga nasasakupan mo, ibibigay mo lalo na dun sa mga taong walang kakayahan. Kasi minsan um, kahit na may kaya naman nabibigyan dahil nga kamag-anak or kakilala, ano po. Kaya yun ang minsan sa mga isa sa nakakalungkot no na sitwasyon natin dito sa mundo na talagang kapag ka mahirap, minsan hindi nila talaga nakikita ano na iniisip na lang nila yung mga sarili nila kung ano yung mapapala nila. Kaya talagang yun, patuloy din natin ipanalangin yung mga ganitong klase ng namumuno. Ano po. At sa verse 8 naman, makikita natin dito, mockers can get a whole town agitated, with the wise will come anger. So, mocker, yon yung mga nangungutya, mga alipusta, ng aasar, no? Ito, sa verse 8 and 9 na ito, nakikita natin yung mga taong matalino, no? Masasabi natin na makakapagsalita siya ng uh, kumbaga malakas ang loob niya makapagsalita dun sa taong hindi nakakaunawa na kahit na hindi talaga din nag-a-accept ano po yung full people ng paliwanag na kahit anong gawin mo makikipag-argue pa rin sila, panindigan pa rin nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Kaya much better talaga na sa ating nakakaunawa na umiwas na lang ano po dahil nga yung taong sarado ang utak or pag-iisip no hindi naman talaga sila makikinig no hindi mo makakasundo kasi nga kung ano yung gusto lang nila yun lang yung kanilang pinaninindigan ano po kaya um, talagang mas maganda na umiwas na lang tayo kaysa sa makipagtalo pa tayo sa kanila dahil yung mga ganong klaseng taong kulang sa kaalaman, 'di ba? Hindi naman talaga sila magpapatalo, ano po, talagang paninindigan nila kung ano yung gusto nila. So sa verse 10, ang mga taong makasalanan ay minsan ano po, ito yung sa verse 10, sabi, the bloodthirsty hate blameless people, but their upright seek to help them. Makita natin dito no yung bloodly thirsty ay kinumpara natin doon sa mga taong makasalanan ano po no sa mga gumagawa ng hindi maganda or sa mga taong hindi naniniwala ano po sa ganong kalalim sa Panginoon na they hate Christians no like us na dahil yung lifestyle natin 'di ba hindi katulad na ng lifestyle nila so yung mga ganitong bagay, no, minsan kapag ka nakikita nila, dahil lagi tayo nasa gawain, nasa Bible study, di ba? Ang dami nating mga pinagkakaabalahan tungkol sa Panginoon. Minsan talagang iniisip na nila, dahil OA na tayo, minsan weird na tayo, di ba? Parang lalampas ka na sa langit dahil sa ginagawa mo, di ba? Nandun yung mga pangungutya. Pero um, sabi nga, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, 'di ba? Talagang tatayuan mo ano po, na hindi tayo makikisabay sa mundong ginagalawan nila. Tulad nga nung sa amin nung nag-outing ano dahil nga kumbaga minsan dati kasi talagang pagka nag-get together kami ng mga ate ko talagang bumibili ng mga ng iinumin ano po which is yung bayaw ko may dala siya na gin tapos juice dahil nga pampaantok daw nila pero yun um, niyaya nila ako pero sabi ko nga sige kayo na lang kasi syempre hindi ko totally masabi sa kanila na alam mo na yung kumbaga ayoko kasi na ma-offend sila kasi minsan kahit na sabihin mo magpasa ka ng mga Bible verse sa kanila or mga videos na alam mo namang pwedeng makatulong sa kanila, hindi mo sure kung talaga binubuksan nila yon di ba? Pero syempre alam mo na nga yung katotohanan na
ang katawan mo ay templo ng Panginoon na hindi mo na kailangan pang pasukan ng hindi magagandang inumin, ano po. So yun, hinayaan nila ako na sabi ko, sige kayo na lang, kumbaga parang makikikwentuhan na lang ako pero sila lang yung magiinom, parang ganun. Pero syempre sabi ko nga, dahil alam naman din nila na meron akong fatty liver, so kaya sabi ko bawal din talaga, ba? Kaya sabi ko, talagang makikita natin ano kung papaano talaga kumikilos yung Panginoon sa atin, no, na manindigan tayo sa kung ano yung nalalaman natin, no. So yun, sa mga ganong pangyayari, 'di ba, let us just pray talaga na let's ask God na yung strength, no po, na makapag-deal sa mga ganong klase ng tao, na yung wisdom na maiisip mo na ikaw ang tama at mali sila, because 'di ba, alam mo yung salita ng Panginoon, 'di ba, alam mo kung papaano lakaran, dahil nga kumbaga na-open ka na sa Word of God na hindi mo na kailangan makipagsabay doon sa mga ginagawa nila. No po? So, sa verse 11, makikita natin dito, kasama din to ng verse 20, no po, na makikita natin yung kahalagahan po ng pag-iingat, no, sa pagsasalita, lalo na kapag ka nagagalit or naiinis tayo, na yung isang matalinong tao ay nag-iingat sa kanyang mga salita, or yung mga taong talagang may andito na may alam sa Panginoon, mayroong alam sa Word of God, na hindi tayo magpapatalo sa mga emosyon, ano po. Sa halip, kalma tayo bago magsalita at nag-iisip ng mabuti na po sa bago bibitawan nating mga salita. So, based on our experience din dati, no, hindi pa tayo ganun kalalim sa Panginoon, talaga pong kapag ka meron tayong hindi magandang naiisip, no, kapag galit tayo sa isang tao, talagang minsan, ano, sa Facebook talaga tinitira, lalo social media, ano, talagang sa Facebook talagang magpo-post ka. Ganun, which is, kapag yung ganun ang nangyari, 'di ba? Imbis na maging maayos, lalong lumalala dahil nga may mga tao na nakikidagdag na hindi naman nila alam na po kung ano yung pinag-uusapan. Kaya lalong gumugulo imbis na magiging maayos. Kaya talagang papuri sa Panginoon, kasi yung ganitong klase na experience talaga ako naranasan ko, dahil nga although Christian na ako dati, pero hindi pa ganun kalalim, di ba? Kapag ka meron kang mga hindi magandang nangyayari sa buhay mo, is talagang lagi mong ipopost. So, nalalaman tuloy ng mga tao kung ano yung problema mo, kung ano nangyayari, di ba? Wala ka ng privacy. Kaya talagang yun, maging maingat talaga tayo, ano, sa mga ginagawa natin at sa mga sinasabi natin, na wag talaga tayong magpadala doon sa emosyon natin, no. Minsan tanungin muna natin talaga yung sarili natin, na yung mga salita ba na gusto kong sabihin, makakabuti ba yun, makakatulong ba yung mga salitang ito sa sitwasyon na meron ako ngayon, di ba? Meron bang mas malalim na dahilan sa likod ng emosyon na to, na kapag ka ba ito ay inilabas ko, ano ang mangyayari, parang ganon. So, paano mo makokontrol ang aking emosyon at makakapagsalita ng may karunungan? So, yun ang palagi nating hihingiin sa Panginoon, na magkaroon tayo ng control, ano po, sa emotion, na hindi tayo makasakit ng kapwa, kasi sabi nga, once na nabitawan mo na ang isang salita, ano po, hindi mo na ito maibabalik pa kung gaano mo nasaktan ang puso't damdamin nung iyong napagsalitaan. Kaya talagang nasa huli ang pagsisisi minsan kapag ka nangyayari yon. Kaya before we act, we think na kailangan talaga natin, ano po, na pag-isipan mo ng maigi. Huwag tayo magpadala sa ating mga emotion. So sa verse 12 to 14, na kayawe talaga dapat na nagmula, no. Nakita natin dito yung 12 and 14, ano po, talaga inaano ko yung 12 to 13, 12, 13, 14, ano po, na yung lahat ng mga meron tayo ay galing talaga sa Panginoon. Both mahirap or mayaman, 'di ba? Yung mga maniniil or oppressor, 'di ba? Lahat naman ng kung anong meron tayo galing sa Panginoon. Kaya kapag kayo namumuno, no po, ay dapat maging fair, no po, sa maging pantay-pantay sa pagtingin, or sa mahirap or mayaman, na magiging upang maging matatag yung kanyang pamumuno. Yung sabi ko nga kanina, na kapag ka sa mga namumuno sa atin, kailangan ibigay kung ano yung nararapat, no po, lalo na sa mga mahihirap, no po.
talagang kay Lord naman ang galing ang lahat ng yun eh. Kaya hindi dapat natin talagang akuin na atin. So, kapag sa mga ganitong pangyayari, dahil nga yung mga namumuno natin kung maganda yung mga pakikisama, 'di ba, na ginagawa niya doon sa mga nasasakupan niya, syempre makikipagtulungan din yung mga nasasakupan, hindi sila magpapasaway po. Kaya talagang kailangan po talaga na i-accept natin na lahat naman ng kung anong meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya itong mga ganitong klase ng pamumuno, kailangan talaga na hayagang ipakita yung pantay-pantay po na pagtingin hindi lamang sa mga taong kakilala or doon sa mga kamag-anak. So sa verse 15, ayan, kumbaga ito yung isa sa mga nag-highlights po sa akin kaya ako na ibigay yung title na yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay talagang pagpapakita kung gaano niya tayo kamahal. To discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. So, karugtong nito yung sa 17 na discipline your children and they will give you peace of mind and will make your heart glad. So makikita natin dito na ang pagdidisiplina po talaga sa isang bata is a very essential po sa physical and spiritual character niya. Sabi nga sa Proverbs 22:6 na train up a child in the way he should go and so that when he was getting old, he will not depart from it. So sa atin hindi lang ito tungkol sa mga anak natin. Tungkol din po ito sa atin na mga anak ng Panginoon na God train us and discipline us for our growth. Po. Minsan kasi talagang may mga pangyayari na talagang minsan makakapagtanong tayo na bakit ako nakakaranas ng mga ganitong klase ng challenge, 'di ba, ng trials. So, makikita natin doon in the other side na yung wisdom na pinagkakaloob ng Panginoon, ay makikita natin kung paano niya tayo tinuturuan, kung paano natin matututunan na yung mga challenges na kinakaharap natin is meron siyang gustong ituro sa atin because He loves us, pinakikita ng Panginoon kung paano tayo matutuwid, kapag meron tayong mga ganong challenges. Kung mababasa nga po natin yung Hebrews 12, verse 6 po, ito, kumbaga 6 hanggang 12 ito eh. Pero basahin nyo na lang po mamaya para hindi po tayo masyadong magtagal. Ang nakita lang natin din dito is yun sa saan ba yun? Yun, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Yun. So, hanggang 6 to 12 yan, maganda yung pinaka-meaning niya. So, makita natin dito na kapag may mga ginagawang pagpapalo ang ating Panginoon, hindi ibig sabihin ay gusto niya tayong parusahan. Pinipakita niya lang sa atin kung paano niya tayo dinidisiplina para matuto tayo doon sa mga bagay na hindi dapat. So, sabi nga, ang wisdom hindi lang to sabihin mong basta instinct. Ito po ay natututunan by hearing and reading the Word of God. So, kailangan nating patayin yung flesh and walk with the Spirit na sa lahat ng mga desisyon na ginagawa natin, let's ask what God decision and not good decision. Magkaiba yung God decision sa good decision. Kaya, alam naman natin na mapapasaya natin ang ating Diyos kapag ganun yung ginawa natin. Kaya maraming salamat sa Panginoon na patuloy po na talagang kung ano man po yung mga nararanasan po natin ng mga challenges at or mga pagpapalo, isa po ito sa mga pwedeng magturo sa atin na talagang tayo ay minamahal ng Panginoon kaya tayo ay dinidisiplina niya. Kaya lagi nating makita yung magandang side na talagang ang Panginoon ay nandiyan para sa atin at tayo ay kanyang minamahal sa kabila ng mga nararanasan po natin na hindi maganda sa ating buhay. Yan, so verse 16 naman, so kapareho lang din po ito ng verse 4 and 7 na tungkol po doon sa pamumuno at doon sa may mga authority na
yun nga, kapag ang pinapairal mo ay kasamaan, ano po, talagang ang hindi maganda yung nangyayari sa kapaligiran or dun sa mga iyong nasasakupan. So sa verse 18 naman, ayan, sa verse 18, when people do not accept divine guidance, they run wild. But whoever obeys the law is joyful. So, yan, makikita din natin ito sa verse 4 and verse 7 kanina na pinag-usapan natin na kapag ka nga po ang isang namumuno, no, ay walang takot sa Diyos, talagang hindi po siya mangingimi, no, talaga na gumawa ng masama. Talagang yung pagka-greedy, pagkasuwapang nandoon. Pero kapag syempre may Diyos ang isang namumuno, no po, ang bansa ay may kapayapaan. Kasi sa bawat decision niya, no, nakabase sa Word of God. And talagang let's ask for divine guidance to, na ipag-pray natin talaga yung ating mga leaders. Kaya importante na hindi lang talaga tayo o sa pamilya natin, kundi buong bansa talaga ipanalangin natin, lalo na yung ating bansang dinagalawan talaga ngayon. Ano. And sa verse 19, words alone will not discipline a servant. The words may be understood, but they are not heeded. So, karugtong ito ng 21, na a servant pampered from childhood will become a rebel. So, ito, makikita natin dito, no, yung pagkaunawa ko dito, kasi ako naranasan ko po ito. Sometimes yung mga trouble na nararanasan natin, ano, with our helper or doon sa mga hindi naman totally trouble talaga, yung hindi kayo minsan nagkakaunawaan, 'di ba? Minsan mas maganda talaga na yung may tangible consequences pero may kasama pa ding instruction, ano, na kasi minsan meron kasi talaga tayo na paulit-ulit na kahit paulit-ulit mo bang sinasabi, no po, pero hindi pa rin naman nila na-accept. Kumbaga parang sa salita lang, ano po, ipipilit at ipipilit pa rin ang gusto. Kasi nagkaroon po ako ng kasambahay dito. 55 years old na siya. Pero yun nga, sa simula pa lang naman, sinabi na sa akin nung nagpasok sa kanya na kahit na ganun yung edad niya, meron siyang isip na pagkaisip bata na po, na kaya ko naman din siya inaccept kasi masipag din naman po talaga na magtrabaho. Although minsan meron talaga siyang na yung, alam mo yung pumapatol siya sa bata, ganun. Kaya minsan siyempre pagka hindi mo siya sinasabihan, mawiwili at mawiwili, ano, masasanay at masasanay. Kaya one time yung kapagka makakapagsabi siya ng hindi maganda, mismo yung tita na ng mister ko ang nakarinig. Sabi niya, bakit pinapayagan mo na ganun magsalita sa'yo, ganun. Kumbaga sabi ko nga, yun, sabi niya sa mister ko, sabi ng mister ko, kapag nangyari ng ganun, baka dumating yung time ikaw na lang yung sumunod sa kanya, hindi na ikaw yung amo, parang ganun. Kaya talagang ito yung naisip ko dun, sabi na, oo, hindi talaga sapat na yung salita lang. Kailangan talaga na yung heart-to-heart talk din po, na makausap mo siya. Although nakikinig naman siya, yun nga lang, syempre minsan, kapag talagang ininsist niya yung gusto niya, talagang hindi ka mananalo, daig pa niya na siya yung amo, na hindi siya talaga nakikinig sa'yo. Kaya minsan, syempre ako, kumbaga sabi ko nga, salamat sa Panginoon na hindi na ganun katulad yung ugali ko na talagang sasagot ako. Kasi syempre iniisip ko pa rin, matanda pa rin siya. Kahit sabihin mong ako yung amo, matanda pa rin siya. Kumbaga talagang kailangan ko pa rin sabihan in a nice way na may paggalang pa rin. Ano. Kaya talagang yun, minsan talaga yung pagkaunawa kasi minsan iba sa mga action po, no, talaga na ginagawa. Kaya minsan talagang kailangan pa rin nating sabihin sa kanila heart to heart para maunawaan nila, no? Which is nakikinig naman siya kapag nandun na yung moment na, kasi matandang dalaga rin, kaya minsan mainit ang ulo. Pero nandun din talaga yung minsan mas lumalamang yung pagkaisip bata. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon na patuloy tayong ginagabayan na binibigyan ng wisdom. Pero yun ngayon wala na siya kasi nga kinuha na siya ulit nung kapatid niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon, ano po, na sa mga ganong klaseng experiences talaga, maiisip mo din kung paano ka din magkokontrol, ano, sa mga sitwasyon na alam mong hindi ka na ganon. Ano. Kaya talagang maraming salamat sa Panginoon. So yun nga, sa verse 20, nakita na natin dito yung sa verse 11 po, na kung paano talaga yung pag-iingat, no, kahalagahan doon sa salita na there is more hope for a fool than for someone who speaks without thinking. Yun nga, sabi ko nga na
kailangan natin munang isipin yung action na gagawin natin, no? Huwag tayo magpadala sa ating emotion. So, sa verse 21 naman, topic din ito doon sa verse 19, yun nga, sabi ko nga doon um, sa kasambahay, ano po. And sa verse 22, ito, lampas tayo dito sa verse 22. An angry person starts fights. A hot-tempered person commits all kinds of sin. Ayan, paulit-ulit na rin naman po natin na itatopic po ito, no, na kailangan na maging malumanay tayo sa panahon na talagang, lalo na ngayon, di ba? Mainit yung panahon. So, lagi lang tayong maging kalma lagi. Huwag na natin hayaan po na yung temper natin kasi talagang minsan may mga driver talaga na mainit ang ulo. So, sabi ko nga mainit na yung panahon tapos mainit pa yung ulo nila, ano na lang yung mangyayari, no? Kaya kailangan talaga na wag nilang hayaan wag nilang hayaan na talagang magkaroon sila ng ganitong klaseng ng kasalanan. Kailangan talaga na maikontrol din. Lalo tayo din, diba? Kapag yun nga, mainit ang panahon, nandito tayo sa bahay, minsan kapag umaandar yung kakulitan ng mga bata, diba? Talagang minsan, hindi mo talagang, Lord, napapagano ka, Lord, bigyan mo ko ng pagkocontrol sa sarili, bigyan mo ko ayoko nang uminit ang ulo ko kasi lagi minsan ganun na sinasabi ko kay Clyde kapag gumagawa naman siya, kaya lang, minsan nga ang tagal-tagal, sabi ko na, please naman, mainit na yung panahon, wag mo na painitin yung ulo ko. Lagi ko na lang ginaganon. Kaya kasi kami dalawa lang ngayon ang naiiwan. Kaya yun, talagang glory to God naman po talaga sa kanya dahil kahit na sabihin mo kaming dalawa lang is naaasahan ko talaga siya sa lahat ng mga gawain. Kasi yung helper ko baka sa Monday pa daw siya makabalik. So, yun, mga ganun lang. Kailangan lang talaga na maging malumanay tayo, lalo sa panahon ngayon, kailangan maging kalma tayo. Wag natin sabayan yung init ng ulo. Sabi ko nga, kahapon naisingit ko lang kahapon dumating yung bill namin. Sabi ko, talagang minsan, no, sabi ko ganun, kapag wala ka talaga sa Panginoon, talagang, yung talagang nanamnamin mo no, kung gaano kalaki yung bill mo, halos dumoble po yung bill ko. Sobrang nasa labas kami noon, syempre mainit na rin yung panahon. Sabi ko, hindi lang talaga yung katawan mo yung mag-iinit, pati ulo mo. Pero, kumbaga, dinaan mo na lang sa yun nga, nag-story ako, nakita yun. Kumbaga, dinaan mo na lang na, yung mapapatawa ka na hindi ka na ganun ka-worry, no? Yung hindi ganun kabigat na ano ba yan, Lord, halos half ng budget dito mapupunta imbes na ipampakain na lang namin yung mga ganun, 'di ba? Pero wala sa puso ko yung kabigatan kasi sabi ko nga pag binigyan mo ko ng mga ganitong ano to, pag binigyan mo ako Lord ng ganitong mataas na bill, syempre bibigyan mo din ako ng mataas na kita. Parang gano'n na lang. Kumbaga talagang, 'di ba, hindi ka na katulad ng iba na mainit na ngayong panahon, nakasimangot ka pa, 'di ba? Mainit na ngayong panahon, didibdibin mo pa. Yun doon nagsisimula yung mga stroke, doon nagsisimula yung mga heart attack. Kaya talagang glory to God kasi talaga tayo ay punong-puno ng salita ng Panginoon na talagang hindi ka na magwo-worry sa kung ano man yung mga dumarating pa ng mga pagsubok, Kasi sa atin nowadays, isa talagang pagsubok yan, lalo na sa financial, no po, sa mga talagang ganyang kalalaki na halos makikita mo sa Facebook, talagang nagrereklamo sila sa laki ng bill. Pero glory to God kasi talagang nandiyan ang Panginoon and God will provide talaga sa lahat ng mga pangangailangan natin yun. Kaya talagang, ayan, maraming salamat sa Panginoon. And so verse 23, pride ends in humiliation while humility brings honor. Yan, so muli, andito na naman tayo sa pagiging humble natin na palagi natin i-give yung honors sa Panginoon na huwag nating hayaan po na mapahiya tayo ng ating mga kayabangan, di ba? Kumbaga, talagang lagi lang tayo maging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon na kung ano man yung meron tayo or ano man yung bibigay ng Panginoon, ito ay galing sa Kanya po at hindi sa atin. Kaya talagang all the honor ay ipagkaloob natin sa Panginoon at maibalik natin sa Kanya. Sa verse 24, yan, kapag nakikipagsabwatan daw sa mga magnanakaw, talagang sasaktan mo lang yung sarili mo. Kasi kahit nasabihin mo magsabi ka ng totoo, mag-testify ka, hindi ka na nila papaniwalaan. Dahil nga, ang kasama mo ay taong hindi rin mapagkakatiwalaan. Kaya talagang nakikita natin dito na itinuturo sa atin ng Panginoon na talagang maging righteous tayo. Wag nating hayaan na pangunahan tayo ng kaaway,
talagang ang kaparusahan po talaga ay lahat na nasa Diyos na po. Talagang ipakita natin dito na talagang wag nating hayaan na i-tolerate yung mga ganitong klase po ng pakikipag-sabwatan doon sa mga masasamang tao dahil alam naman na natin na hindi talaga or wala talagang mapapala no sa mga ganitong klase ng mga pamumuhay. At sa verse 25, fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. So ito yung trust the Lord, na maging mapanatag tayo at wag makinig sa iba, basta tayo alam natin kung ano yung mga pinaniniwalaan natin, alam natin kung anong ginagawa natin. Let's stand firm sa kung ano man po yung pinaniniwalaan at pinanampalatayanan natin, na sa ating Diyos na buhay po ay mahal niya tayo no po, at hindi niya tayo pababayaan. Kaya talagang ang lahat ng mga ginagawa natin ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. So verse 26, many seek the ruler's favor, but justice comes from the Lord. Ito makikita po natin dito sa earthly world no po, marami pong tao na yung may mga kaso na po na talagang nagtitiwala sila na hinahayaan nila po talaga na sa korte talaga litisin yung kanilang mga case. Pero minsan sad to say kasi minsan 'di ba, may mga kaso na nakakakuha pa ng unjust ruling na mali yung paghatol. Kaya talagang minsan may mga time na oo may maayos yung paghatol ng korte, pero minsan 'di ba may time din naman na talagang hindi, lalo na kapag ang isang judge ay nasusuhulan, 'di ba? Lalo na kapag ang isang kaso ay between mahirap at mayaman, na kapag ang mayaman ay nasusuhulan ng isang judge or nasusuhulan ng isang manlilitis, 'di ba? Kawawa yung yung mahihirap no po, na walang kakayahan na magbayad no po. So makikita natin dito at pinapaalala po sa atin ng Panginoon ng pinaalala na tong Proverbs po, na minsan talaga nire-remind tayo or in-instruct tayo na wag tayo masyadong maging kampante, or wag natin ibigay yung final hope natin doon sa earthly rulers or dito sa mundong ibabaw na ginagalawan natin, na talagang patuloy tayo sa Panginoon magtiwala na God is only the perfect judge na po, and He will make sure na justice is done na po, and He will ensure na yung biktima ay mapoprotektahan at yung masasamang tao ay mapapunish na po. Kaya dito sa mundo no, ang mga namumuno no ay nagpe-fail sila no sa lahat ng mga ginagawa, dahil nga kumbaga nakakitingin minsan sa makamundong ginagawa financially, 'di ba, ng mga nasusuhulan, but our God is a King of Kings po. Hindi po siya nagpapabaya. Kaya kung hindi man magkaroon ng magandang hustisya dito sa lupa, we make sure na talagang we believe na ang Panginoon po talaga ay siyang magbibigay po no ng justice na po. Siya yung mag-i-ensure na talagang kapag ikaw man ay hindi nagkaroon ng magandang katarungan na po dito sa lupa, doon sa Panginoon, ikaw ay poprotektahan niya, no? Tayo ay poprotektahan niya, at yung mga masasama talaga na gumagawa ng hindi maganda ay talagang papanish niya. Siya ang magpaparusa talaga, no? Kaya yun, siya naman ang bahala doon sa mga rulers or mga mambabatas na hindi tumutupad sa authority na ipinagkatiwala sa kanila no ng Panginoon. Kaya ayan, glory to God sa buhay ng bawat isa. And for our conclusion, no, let's trust God sa kanyang pagdidisiplina po sa atin. Lagi nating isipin na mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan sa anuman pong mga trials or challenges ng ating buhay, na pwede tayong sumagot or magsalita doon sa mga namumuno sa atin. Pero yun nga, kailangan na may respeto, pero higit sa lahat, yung bilang Kristiyano, no, yung lagi nating iisipin at titignan na ang kapayapaan po at yung security natin or seguridad natin ay dapat nakasalalay lamang sa ating Diyos. No? Nakasalalay sa ating Diyos lamang na tunay na hari at tagapagligtas natin, na siya lamang ang nag-iisa nating pag-asa na po, na sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat at ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating bansa. Na wag talaga natin ikalimutan po no, na ipanalangin talaga yung ating mga leaders, kasi doon nga sa mga lugar na kung saan nandun tayo, di ba?
may mga batas tayong sinusunod dahil nga sila yung mga namumuno. Pero syempre, mas maganda pa rin na talagang yung mga namumuno natin is yung batas talaga ng Panginoon ang siyang patuloy na manguna. Ano po? Kaya maraming salamat po sa kapahayagan ng Panginoon ngayong umagang ito na alam ko naman po ang bawat isa ay meron ding maipahayag ang Panginoon po sa atin. Kaya ayan, let's pray po. Salamat po Ama sa iyong katuruan ngayong oras na ito, Panginoon, na patuloy naming ipapanalangin sa iyo, Panginoon, yung mga namumuno sa aming bansa, Lord God, sa lugar na nasasakupan namin, sa mga barangay, Panginoon, na kinabibilangan namin, Panginoon. Na Lord, gaano man po kagulo, Panginoon, ang sitwasyon na meron kami ngayon sa aming bansa, sa iyo kami patuloy na makakatagpo ng kapayapaan at pag-asa, Panginoon. Na Lord, sa darating na eleksyon ngayong May, ikaw siya ang patuloy na magluklok, Panginoon, sa mga tao na may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na yung takot na gumawa ng masama, Panginoon, at magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon, na ang mailuluklok mo, Panginoon, ay ang mga matuwid na namumuno, Panginoon, ay pagkaloob mo, Panginoon, para sa kapayapaan ng bawat isa sa amin. At salamat po na patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa buhay ng bawat isa, na sa every action po na ginagawa namin, Lord God, ay ang makakabuti po para sa amin, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord God, na madala kami ng mga emotion namin, Panginoon, at ikaw patuloy na magkokontrol, Panginoon, sa amin. Lagi mo pong ipaalala sa amin na kung paano kami mag-control para hindi kami magalit, Lord God. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na madala kami ng mga maling emosyon na to, na lagi naming alalahanin yung pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Ama, maraming maraming salamat, Lord God, na patuloy kaming aasa at magtitiwala sa pangalan mo, Panginoon, at sa lahat ng mga kapamilya namin, Lord God, na patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, na patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, na palagi mo pong ginagabayan ang puso ng bawat isa, na sa maghapong ito, lagi mo kaming papaalalahanan, Panginoon, kung paano namin makontrol ang emosyon ng bawat isa at paano namin ma-share pa, Lord God, lalo po sa ibang tao, Panginoon, ang iyong banal na salita at sa mga namumuno, Lord God, magpadala ka po ng mga tao na may pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang sila, Lord God, ang gamitin mong instrumento na mag-evangelize sa kanila, Panginoon, upang ang lahat ng mga namumuno, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa iyo, Lord God, at ang lahat ng mga desisyon na gagawin nila, Panginoon, ay sa iyo magmumula, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa kapahayagan ngayong oras na to, Panginoon, na patuloy namin ikip sa maghapong ito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pagmamahal, at sa lahat ng pagdidisiplina na pinapakita mo sa amin kung gaano mo kamahal ang bawat isa. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa aming Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Amen po.